Good morning everyone. Today I will discussing about cyberbullying. What is this causes and solutions. So what is cyberbullying? It's the use of digital technology such as plans, computer, tablets, and internet platforms to bully, harass, threaten, or hurt other person. It is intentional, repeated behavior meant to harm or make someone feel bad. So cyberbullying comes in any form. It can be sending hard messages, spreading lies and rumors, or sharing private photos or information that someone doesn't want made in public. So, for example, halimbawa, you are experiencing a long relationship, tapos nagkahiwalay kayo and hindi matanggap ng partner mo na magkahiwalay kayo. At ang ginawa niya ay pinost niya lahat ang mga photos nyo na hindi naman dapat kailangang mapunta in public, no? So this is the causes of why cyberbullying is happened. So first is anonymity and lack of accountability. So dahil natatago nila ang kanilang identity at hindi sila malalaman kung sino sila, nagagawa nila ang kanilang gustong gawin at hindi nila hindi sila mapaparusahan. And next is lack of empathy. So lack of empathy kasi hindi nila mapi-feel kung ano yung nararamdaman ng biktima dahil hindi nila kausap ito sa face to face. Nagagawa nila lahat ang mga kanilang gustong sabihin, pananakit, without feeling guilty para sa kanila. And popularity. So nagagawa nila ito dahil gusto nilang makuha ng maraming atensyon sa ibang tao at magkaroon ng maraming kaibigan. Then sunod is personal problems. So sometimes ang bullies is mayroon din sila mga struggle, problema sa buhay like pagkakaroon ng anger, stress, and bad experience. Kaya ginagawa nilang libangan ang online platform, easy access. So through technologies, magagawa nila kung ano nilang gusto nilang iparating sa kanilang bibitikbahin anytime and anywhere. Then sunod is revenge. So dahil binubuli din sila, kaya nagawa nilang mambuli din sa iba. Next is ignorance. So dito is akala nila ay okay lang ang kanilang mga ginagawa or kanilang mga jokes, pranks ay part lang daw sa online. Napabayaan nila ang sarili nila at hindi nila alam na mali pala ang kanilang ginagawa. So let's proceed to the solutions. First, we have the category of individual actions. So first, think before posting. So kailangan mo talagang pag-isipan kung ano yung ginagawa na gusto mong ipopost sa online platform, o may nasasaktan ba dito o may minention ka ba na pangalan dito. Kailangan mo talagang pag-isipan ng mabuti. Then sunod is be kind and respect. So halimbawa ay may nagme-message sa iyo na gusto ng tulong mo, is itrato mo siya ng mabuti at bigyan mo siya ng pansin. Next is don't join in. So halimbawa kapag nakaka-encounter ka ng mga nambubulis at nakikita mo ito, so iwasan mo mag-comment or i-share ito sa iyong Facebook, no? Then protect yourself. So protect your personal identities. Kung halimbawa magkakaroon ka ng makaka-experience ka ng bullying sa iyo at napapansin mo ito, kaya i-block mo na ito. Then seek help kapag ikaw ay nakaka-experience nito sa school nyo or sa online platform. Is humanap ka ng tao na makakatulong sa iyo at magbibigyan ka ng instruction kung paano ito susolusyonan. Then sunod is schools. So education. So makakatulong ito sa iyo by learning in the schools on what is right and wrong. So dito is
nagagawa ng guro kung paano nila turuan ang kanilang mga estudyante na magiging responsible and respectful and disciplined. Yung sunod is strict rules and policy. So, para maiwasan talaga itong paulit-ulit na pangyayari na to ng cyberbullying is kailangan talaga ng rules and policies or kahit punishment sa kanila para mararamdaman nila na mali ang kanilang ginagawa. Next is evidence, guidance and counseling. So, halimbawa ikaw ay nakaka-experience nito sa inyong school, so para masolusyonan ito is pumunta ka ng guidance sa school nyo para masusuportahan ang iyong pahayag. And sunod is parental platform and responsibilities. So, parental guidance and strict platform rules. So, ito is importante din to para sa solution. So, dapat talaga na ang ating mga anak ay monitorin natin kung ano ang ginagawa nila sa online platform. At saka kung halimbawa ay ikaw ay nakakaranas ng experience na witness mo sa Facebook is pwede mo itong i-report kasi meron ng rules ang ating platform. So, that's all and thank you.